Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at bawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no sapin sa mundo ng social media. Talaga naman ngayon ay talagang pinaghahanap nga ng otoridad itong si Saldico sa ibang bansa dahil nga sa kanyang itinakbong pera ng taong bayan dito sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na pati nga ang kasapi ni Saldico ay gusto na nga itong matigok nang sa ganoon ay hindi niya ilaglag ang kanyang mga kasamahan na nagnakaw ng kaban ng bayan. Dito nga natin mapapatunayan na patuloy pa rin ang paghahanap at wanted na nga ito sa ibang bansa. Ngayon nga ay hindi nila papakawalan itong si Saldico na ito hanggat hindi niya nga ibinabalik ang pera ng taong bayan. Kaya naman ngayon, maraming netizen ang nag-aabang na maparusahan itong si Saldico na ito at maimbestigahan at ilaglag ang kanyang mga kasabwat. Kahit na alam ng maraming netizen na si Tambaloslos at Kuting ng Norte ang kasama nga ni Saldico na ito ay talagang kailangan natin ng matinding mga ebidensya at mga pruweba. Ngayon nga ay talagang itinatakas na ang mga kagamitan ni Saldico sa kanyang bahay at handa na nga itong tumira sa ibang bansa nang sa ganoon ay hindi nga ito maparusahan sa watas ng Pilipinas. Ngunit ngayon nga ay nagtalaga na ang mga iba't ibang bahagi ng bansa na talagang wanted na nga itong si Saldico at pipilitin na makauwi sa bansang Pilipinas at kanyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Balita, pakita ko to ha. Samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Saldico sa Paris. Ba't ang liit na dahil lang? Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montan sa 8th District ng Paris. Hindi ganong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ang ground floor na butik ng isang kilalang brand. Ang nasabing avenue ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Dito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montan ang butik ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montan ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Saldico at ang kanyang mga bisita. Wala pang linaw kung nasa Paris si Saldico matapos lumutang ang isang flight detail na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na rin naglabas ng pahayag si Ko nitong nakaraang linggo na handa siyang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na isyu sa kanya. Para sa Agenda Weekend. Okay. Ang pinakita ko lang sa inyo na yung report ng bilyonaryo na pinuntahan nila yung bahay sa number 31 Avenue Montan, sabi yung ng pronunciation niya, ay pinuntahan po yan noong November 2023, year 2023. At yan ang kadahilanan kung bakit nila ako kinasuhan dahil ako daw ay nagpapakalat ng peking balita na si Saldico ay magnanakaw. Diba? Kinasuhan ako sa Bicol, kinasuhan po ako sa California at ang ginagastos nila ay pera ng bayan. So dun sa nakakasunod sa akin, nakafollow sa akin, nakita nyo yan. So ngayon, headline sa iba't ibang mga ibang media, sa social media, dahil nga ngayong araw na ito, based dito sa report, ay nag-expire na yung binigay sa kanyang 10 days na palugit para bumalik siya sa Pilipinas. Ang sabi dito ayan, 4 p.m. 4 p.m. daw na siya. Sabi dito, co-resignation letter was received at the Office of House Speaker Faustino D. at 2:35 p.m. Monday, September 29. Ko then shared the letter on his social media just before 4 p.m. Ang sabi niya dito, the former committee on appropriations chairman cited, sabi niya, in imminent threat, to the lives of his family members and himself as main reason for his resignation. On account of the real, direct, grave, and imminent threat to the lives of my family members and me,
the evident denial of my right to due process of law, I am constrained to tender with immediate effect my irrevocable resignation as a member of the House of Representatives. Ang sabi niya, mabigat daw sa puso. Sabi ni Elizalde Co Langot, ang desisyong ito ay hindi naging madali, ngunit ito ay aking tinimbang ng mabuti para sa ikabubuti ng aking pamilya at mga taong patuloy kong pinaglilingkuran. Ulol, sabi niya. Ayun, so far yun ang kanyang statement lang. Alright? Nagdrama-drama lang siya, mga kababayan. So nakikita nyo kung paano gumanti ang tadhana para sa akin, para sa kay Inday Sara. Dahil talagang pinuruhan si Inday Sara patungkol dito sa confidential funds na ito na hindi nila napatunayan na ito ay ninakaw. Pero ngayon, itong mga expose, mga statement ng mga testigo, 'di ba? Katulad ni Master Sergeant Guteza na ngayon ay gustong pagtakpan ni Lacson, ni Soto ng administrasyong ito at gustong i-discredit, okay, yung kanyang testamento, yung mga sworn statement ng mga Diskaya, nila Hernandez, nung Alcantara. Kumbaga, hindi naman ang mga taong ito, yung mga involved, actually involved, 'di ba? Sangkot silang lahat eh. 'Di ba? Even si Master Sergeant, 'di ba? Naging part siya, naging accomplice siya, 'di ba? Doon sa ginagawa ni Zaldico at ni Martin Romualdez. So ngayon, mga kababayan, kitang-kita ninyo na ako, I'm so excited nga dahil every day, sabi ko sa inyo, ay pina-forward ko yung mga articles, mga balita sa aking lawyer. Dahil ang ibinato nila sa ang reason, ulitin ko, kung bakit ako kinasuhan, dahil nga sa in-expose ko noong 2023 pa lang, yung patungkol dito sa flood control na ito, di ba? Naninakaw nila at yung mga binili ng mga bahay sa Forbes Park. May helicopter pa na galing sa nakaw. Yes. Pero hindi enough itong resignation ni Zaldico. Dapat ipaluwa sa kanya, ipabawi sa kanya, ibawi lahat ng mga ninakaw niya. Then, kung pwede, isplok niya itong si Martin Romualdez na nagsisinungaling pa rin. Okay? Na puro siya kasinungalingan at talagang ayaw niyang umamin, hindi naman aamin yung mga hayop na yan sa kanilang mga pagnanakaw. So ngayon, mga kababayan, so anong ibig sabihin nito no nag-resign na si Zaldico Langot? Siyempre, damage control 'yan. 'Di ba? Wala na siya, 'di ba? Wala na akong pwesto, ganyan. Pwedeng hindi na ako konektado dito sa mga kay Romualdez. Wala na akong kinalaman diyan, ganyan. So, itong ginagawa ko, kaya ako nag-resign para sa taong bahay. Mga ganun, 'di ba? Ganun ang drama nila. Dahil nung nag-resign si Romualdez bilang Speaker of the House, ginawa lang daw niya yung pag-resign niya para ma-preserve yung integrity ng House of Representatives, 'di ba? Parang tayo pa ngayon may utang na loob sa kanila. At the same thing, ito rin ang gustong siguro palabasin ni Zaldico, 'di ba? At the fact na today, ngayong araw na ito, nag-expire na yung parang binigay sa kanya na travel clearance. May mga nagsabi nga sa atin na pwedeng nasa ngayong araw na ito, hindi pa to confirm na nandyan daw si Zaldico sa Pilipinas. Okay? So ano ba ito? Backdoor? Papaano ba? Kasi kung recorded yung kanyang pag-uwi sa Pilipinas, makikita natin sa Bureau of Immigration. Diba? So, hindi pa naman confirm yan, pero we're just saying na possible na baka kasundo siya sa kanyang amo, kay Romualdez at kay Lisa Tanas, kay Bangag, o pare, sige na, mag-resign ka na, ito na lang ang gagawin natin. Hindi natin alam yung magiging twist ng storya. Baka nandyan siya, bigla siyang mag-show up. Tapos magbabanggit siya ng ibang mga pangalan, di ba? Mamaya bigla niyang banggitin. Actually, ang mastermind, si Maharlika. Alam mo yon? Pwedeng ganun. Anything is possible with these people, mga palangga. So, itong pagre-resign niya, madalas, dramatization 101. Di ba?
para ipakita sa inyo na in good faith sila, 'di ba? Dahil sila ay yan, nag-resign na ako dahil no ayokong ma-taint itong House of Representative, ganyan ganyan ganyan. 'Di ba? Dalawa lang yan. It's either maniniwala kayo sa kanyang emotional appeal at yung pamilya niya ngayon ay nasa bingid ng kamatayan, kulang pa nga ang buhay ng mga putang inang ito. Sabi ko nga, kahit sa sinapupunan ng kanilang mga pamilya na nakinabang sa kaban ng bayan, kulang ang kabayaran. 'Di ba? So, definitely, far out na yan yung paawa effect niya. Dahil naniniwala kayo na lahat ngayon, may friend ako, nakausap ko. Sabi kong gano'n, saan kayo pupunta? Quezon City daw. Tapos sabi nung isang friend, bakit kasi baha? Bakit kasi baha na naman dito sa Quezon City? Parang gano'n yung kanilang conversation. Sabi ng isang friend, magtataka ka pa ba? Ninakaw nga yung pondo ng bayan. Ninakaw nga ng mga kongresista, ng mga contractor yung pondo ng bayan. So anyway, parang naging biruan na lang ngayon dyan sa Pilipinas na, baha. Bakit ba? Siyempre, ninakaw ang pera ng bayan. So hanggang gano'n na lang ba tayo? Dadaanin na lang natin sa joke? Na kapag binabaha tayo, magpa-punchline tayo na kasi ninakaw ng mga contractor o ininakaw ng mga taong gobyerno. So dapat kailangan natin may aksyon. 'Di ba? Kailangan natin may aksyon, mga kababayan, kasi hindi po pwedeng ganyan-ganyan na lang na mag-resign tapos na. Dapat, sabi ko nga, panagutin siya. Of course, investigation na naman, chuchu-chuchu, kaya nakakapagod na kasi yung investigation. Kaya nga sabi ko nga, dapat talaga gurgur ang parusa. Dapat meron tayong gurgur. Kasi ititwist nila ang batas. Katulad ng ginagawa ng mga nakaraan noon, katulad niya si Marcos Jr. Di ba? Nakabalik pa nga sa pagiging presidente. Yung pagnanakaw nila, pinag-usapan ng buong mundo. Then, wala nangyari. Hindi sila napatay, hindi sila nagurgur. Kaya dapat talaga magurgur silang lahat kung meron tayong bitay. But it's sad to say, wala tayong bitay, mga kababayan. So ngayon, ang ginagawa nila dito, ang magiging optics nila sa publiko, yung paawa effect na naman. 'Di ba? Pero kailangan niyang ibokelya, kailangan ilabas ni Zaldico ang mastermind. At obviously, ang kanyang godfather ay si Martin Tambaluslos. Ang kanyang protector ay si Bangag. At ang mastermind ng lahat ng pagnanakaw na ito ay si Lisa Tanas. Si Zaldico ay isa lamang asong ulol na nakikinabang din ng bilyon-bilyon dahil sa pakikipagsabwatan niya sa gobyernong Marcos. Dahil alam na alam ni Marcos yung mga budget insertion na yan in 2025. So again, it's either nilalaglag siya ngayon, okay, para what? Okay, para linisin ang imahe nitong mga bangag na, yun naman talaga ang sabi ni Bangag na, imbestigahan ko, magpasalamat tayo kay Marcos Jr. dahil isiniwalat niya ang issue sa flood control na ito. Mali kayo. Bago nagsiwalat nag-emote si Marcos Jr. na imbestigahan ang flood control, may isang maharlika muna na nagdadadakdak ng 2023 patungkol sa flood control budget na yan ni Zaldico at ni Romualdez. Si Romualdez ang hindi nagkaso sa akin ng hayop na yan. Pero syempre, dahil alam mo yan, pag Romualdez at Marcos kasi ang magkaso sa akin, pag-uusapan talaga ng buong mundo. Kasi nga, kilala silang magnanakaw sa buong mundo. So ginamit, eto si Zaldico ang pinaporma nila. So, mga kababayan, yan ang issue ko. 2023 pa lang yan. 2023, the reason again na kinasuhan ako, yung mga mainstream media, ngayon lang kayo nagpapunta dyan, and it's still good, na ngayon lang kayo nagpapunta sa bahay na binili ni Elizaldico sa 31 Avenue Montan. Again, 24, 25, 2 years muna bago kayo kumilos. Alam mo, sa totoo lang, yung mga journalist dyan sa Pilipinas, dapat ang ina-hire nyo ako Yung nga lang, hindi lang ako pwede kasi based ako sa US. Di ba? Kasi yung mga reporters nyo ang bagal. Makabagal nyo talaga. Kailangan nyo ng scoop. So, dapat mabilisan kayo. Imagine nyo, ngayon lang inulat. Ngayon lang kayo pumunta. But still, thank you pa rin dahil inulat ninyo.
Eh, 2023, I spent my own money. Well, actually, pumunta lang ako doon. I had fun with my family. It's not really, ito sinadya ko talaga yon. Actually, kasama yun sa agenda ko. So, 2 years after kayo kumilos, and 2 years after naging full-blown ang usapin dito sa Congress, which is and sa Senate about sa flood control. Which is, alam nyo naman, lahat dyan ng mga mabibigat na mga magnanakaw, mabibigat literally, sa kanilang pagnanakaw, binanggit ko na. Okay? So ngayon, ang nakikita natin dito, actually papasok si Cathy Binag sa atin maya-maya, no? Si Sister Cathy Binag. So tinitignan ko lang kung nandiyan na siya. So, mga kababayan, wala nang integrity, never naman nagkaroon ng integridad itong si Zaldico. Wala na siya ngayon. Bagsak na siya. Sabi nga ni Inday Sara, pag umuwi ka dito, lilitsyonin ka ng taong bayan. Zaldico, lilitsyonin ka ng bonggang-bongga. Kaya kumusta ka naman? Sa kabila ng panggigipit niyo sa akin, ng ninyong mag-asawa, ng pamilya mo, at gumastos pa kayo ng mamahaling lawyer, pareho kayo ni Mel Robles lang ka, sa kalaman ng lahat, nakapapasok lang dito, ang hinire nilang law firm ay law firm kung saan ang lawyer na, kung saan nandoon din ang lawyer ni Johnny Depp. Di ba? Saan sila kukuha ng maraming pera? To what? Para takutin ako, para tumigil ako sa aking mga pagbabatikos. Kinasuhan nila ako, Zaldico, I think August last year. Si Robles, July last year. Diba? Itong si Quiñones, yung kasabwat din ni Lisa sa mga kadyutahan nilang dalawa. Hindi ako nagkakamali, first quarter, din yung isa case dismissed na. Alright? So dapat talaga ay, sabi naman nabasa ko kanina, dapat talaga ay tapusin na sila. Sabi ni Kopi ko, VP Inday visits the Senate plenary kanina. Yes, napanood ko yung kanyang press conference. Sabi ni Said, sabi ni Attorney Roque, pwede daw niyang kausapin si Zaldico kung makiusap sa kanya. Oo, Zaldico, kung gusto mo, lumabas ka dito sa channel ko. Mag-tell all ka dito. Okay? Kasi whether you dismiss your case against me, sigurado ako napupulutin ka sa kangkungan, lalo na ngayon. Whether you pursue it o you dismiss it, cornered ka na bata. So, ang pinaka na lang na pwede mong gawin, okay, para hindi ikaw ang puruhan ng puruhan, i-booking mo si Lisa Tanas. I-booking mo si Marcos Jr. na ikaw, si Tambaloslos, ay nag-deliver sa Aguado sa Malacanang. Dahil mga kababayan, okay, si Inday Sara kanina nagsalita, ano ba title natin? Mamaya tayo kay Congressman Marcoleta, no? Okay? Ano ba dito? Okay. Hindi ko pa nasulat si Inday dito. Anyway, nagsalita si Inday Sara kanina sa kanyang press conference na kung saan, na tinanong siya patungkol nga dito sa kung ano ba yung status ng gobyerno ni Bangag. Ang sinasabi niya, unstable ang status, di ba? Dahil wala naman nagagawang project, wala naman kayo nakita na tangible, di ba, na project na ginawa ng Bangag. Yun yung parang konteksto ng kanyang press con. Din tinanong siya kung ano yung masasabi niya sa Armed Forces of the Philippines o din sa mga militar o mga magigiting na support. Ang sabi ni Inday, wala siyang comment. Let them speak up, kung anong gusto nilang sabihin. So, then, I think nung si Inday Sara dun sa press con about kay Romualdez, I think may statement si hindi ko lang itong si Romualdez, ang sabi ni Inday, in-emphasize niya yung pagkasangkot ni Martin Romualdez sa bribery sa Okada, Manila at yung kaso dito sa Delaware. Okay, mamaya anuhin natin yan. Titignan natin yan. Okay. Ngayon, I think this is, basahin ko lang yung sinabi dito. Okay. Okay. So, dahil sinabi ni Inday Sara, okay,
Dapat sinabi ni Inday Sara na yung tungkol sa pagkasangkot ni Martin Romualdez nga doon sa Okada bribery, paulit-ulit sinasabi ni Inday Sara yun eh. Ang sabi ni Tambaloslos, sabi niya, sa isyong Okada, Delaware, malinaw na hindi ako kasali. Sabi niya, hindi ako iniimbestigahan at hindi ako akusado. Wala akong kinalaman sa kasong iyon. Sabi niya, naaway ng dalawang negosyo. Binabalik lang ngayon para siraan ako. Sinungaling talaga itong Romualdez na ito. So hanapin natin. May article about that. Okay. Ito. I think, ito, pakita ko nandito sa phone ko, no? Ito yung article na napangalanan. Marami itong articles pag hinanap ninyo. Sa Bloomberg, okay? Ito, Japanese Entertainment. Kung titignan natin ang kasinungalingan ni Martin Romualdez. Ipakita ko muna itong article. Japanese Entertainment Company accused of improper influence. Nakita nyo yan? Ito ikaw Tambaloslos. Hangal ka. Ano sabi mo? Wala. Sinungaling si Inday Sara. Ayan ang pangalan mo. Okay. In a filing Monday, Delaware Chancery Court, the SPAC 26 Capital Acquisition Corporation claimed that Universal executives brought heavy luggage. Remember that? Yung blog ko? Heavy luggage to a meeting with Philippine House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Ayan, naka-highlight yung kanyang pangalan sa blue na yan. So mga kababayan, actually inulat natin yan sa inyo 20, kung hindi ako nagkakamali, no? 2023. Tignan ko lang yung timeline ko dito sa notes ko. Kasi sinusulat ko yan yung mga yung mga binalita ko na sa inyo nung mga nakaraan pang panahon. So, tignan natin dito ang timeline na ginawa nitong hayop na Marcos Bangag, Araneta, Romualdez, triumvirate evil na pagnanakaw. Okay, bago ko i-highlight ito, nanap ko sa notes natin. Bago pa nag-release ng book si Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, ito ay naiulat ko na sa inyo. So bago ko mag-vlog, hinanap ko to. On page 253, ayan 253, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez dito, sabi niya, okay, one late afternoon, the President summoned Rodriguez to his office. Once inside, Rodriguez saw Speaker Martin Romualdez, lawyer Michelle Lazaro, daughter of the late Justice Manuel Lolong Lazaro, already seated with the President. Okay? Romualdez and Lazaro asked the President to have Tenko as PAGCOR chair and lawyer June Sanyoza. Okay? Ngayon, sabi dito ni Bangag kay Attorney Vic Rodriguez, only kasi sabi dito si Attorney Vic na nangako na itong si Bangag, Marcos Jr., na ang i-appoint niya sa PAGCOR ay yung si Ram Antonio. Di ba? Yun ang mga nakabasa sa inyo ng book. Si Ram Antonio. Kaya lang, ipinilit ni Tambaloslos at ni Lisa Tanas na ipasok itong si Altenco. Kasi during that time, noong 2022, ayaw ni Bangag Jr. kay Altenco. Ang gusto niya yung Ram Antonio na nag-campaign din sa kanya. So, ngayon, ito ang sabi sa book ni Attorney Vic, there was no problem with the PAGCOR chairmanship. There was no appointee yet during that time, except that Marcos did not like Tenco for the post. Sabi ni Bangag, I want somebody like you, all right? Referring to Rodriguez and Anton Lagdameo. In a closed-door meeting at the palace, okay, yun nga, nag-closed-door meeting siya. I need someone that I can trust like you. Let me put it this way. I do not trust anybody outside of this room. It was just the three of them, the President's private office. Then here came Romualdez and Lazaro asking the President to appoint Tenco as PAGCOR chair and Sanyosa as President.
Dito nakalagay dito, Rodriguez felt something had changed with Marcos upon seeing him with Rodriguez and Lazaro. In no time, Marcos asked Rodriguez to prepare the appointment papers of Sanyosa. Tapos sabi ni Attorney Rodriguez, what about Antonio? Kasi yun ang pinangakuan yung Ram Antonio. Ito daw sabi ni Bangag, may gagawin lang sila. The President told his Executive Secretary, may gagawin lang sila. Alright? Sige, basahin ko ng buo. What about Antonio? May gagawin lang sila. The President told his Executive Secretary, referring to Tenco and Sanyosa. Pero kanya pa rin yan after a year. Bangag added. Okay? Referring to Antonio. Rodriguez resisted what he thought was an open attempt to put PAGCOR policy and operations under the influence of a gaming industry player, which is under its regulatory powers. Lazaro, itong si Mitch Lazaro, okay, inulat ko ito, is counsel of Tomohiro Okada. Counsel siya, abogado siya ni Tomohiro Okada, son of Okada Resort and Casino founder. So may conflict of interest. Father and son had been in a tug of war over Okada ownership the past 6 years. The two Okadas had pending cases at the government-owned and controlled corporation. Okay? Okay, sabi dito, kung ano pa to. Okay. Ito. Sabi to, Rodriguez reminded the President of his earlier conversation with Antonio. You already made a commitment to Ram. You even congratulated and addressed him as Mr. President of PAGCOR, Rodriguez told Marcos. Rodriguez remained optimistic that Marcos would honor his commitment to Antonio until the President said that Sanyosa would only be good for a year. Romualdez chimed in. Sabi, nag-emote na si Tambalos.